change us. I believe God is here tonight to bless us. And I believe God is here tonight to really elevate each and everyone sa pangalan ng Jesus. So bago tayo dumako sa mensahe ng Panginoon ngayong gabi, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Lord, in the mighty name of Jesus, Panginoon, we honor you. We bless your holy name, Panginoon, Lord God. We honor your word, Panginoon, Lord God, and your holy presence, O Lord, that is here tonight, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Mamuna ka, Lord God, sa gabi ito, Panginoon, Lord God. Let your word convict us, Lord God. Let your word awaken us, O Lord God. Let your word bless us tonight, O Lord God. Let your word, Panginoon, Lord God, change us tonight, O Lord, in the mighty name of Jesus, Lord God. We bless your name, Lord. We honor you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Madala po pa ang bawat isa. Amen. Amen. There's a reason kung bakit kung tinanong yan tanong na yun. Handa na po ba tayo? So malalaman natin yan. So hindi na natin papatagalin pa. The title of tonight's message is spiritual readiness. Kaya tinanong kita, handa ka na ba? Amen? Ready ka na ba talaga? Totoong handa ka na ba talaga? Amen? Sa malalaman po natin ngayon gabi kung ano bang ibig sabihin ng pagiging spiritually na handa tayo. Ano ba ang pagkakaiba ng spiritually na ready ka versus yung appearance ng na ready ka? Madami sa atin, we look ready, we look prepared. But not every one of us is truly prepared. Amen? Amen po ba? So first, let us define what does it mean to be spiritually ready? Sabi po dito, to be spiritually ready means to be in a prepared state of heart, mind, and soul to respond to God's will, return, or divine purpose. Ibig sabihin, hindi ka lang dapat mukhang handa. Sabi dito, even the state of your heart, of your mind, and of your soul, dapat po yan ay prepared. Amen? Praise the Lord. So, hindi yung dapat tayo nagmumukhang handa araw-araw. Kapag hindi ready ang puso mo para kay Lord, ibig sabihin, hindi ka spiritually ready. Kapag hindi handa ang utak mo para kay Lord, ibig sabihin, hindi ka spiritually ready. Kapag yung soul mo, hindi ka handa, hindi naka-prepare, ibig sabihin, hindi ka spiritually ready. Amen? What does it mean again to be spiritually ready? Sabi dito, it involves ongoing spiritual alertness. Ibig sabihin, alert ka palagi. Amen? And alignment with God's truth. Amen? Kung hindi ka naka-align sa Panginoon, hindi ka spiritually ready. Sabi dun sa prophetic na word na nirelease noong January 1, sabi, doon, may word din sinabi na dapat po, tayo po ay naka-align sa Panginoon. Amen? So, kung ikaw yung anak, yung tipo ng anak ng Diyos, na sinasabi mo palagi, I will be here. God will bless me tonight. Pero, ikaw naman, hindi ka naniniwala na talagang papagalingin ka ni Lord. Ibig sabihin, hindi ka naka-align doon sa sinasabi ng Panginoon. Hindi ka naka-align, hindi ka sigurado, hindi ka naniniwala ang Lord that the Lord is able to do it. Ibig sabihin, hindi ka naka-align sa Panginoon. Even if you believe that God can do, talagang mag-work siya sa buhay mo, He can do everything, yung buhay mo na magulo, kaya niyang ayusin, yung sakit mo na nararamdaman mo, kaya niyang alisin, yung, alam mo, yung confusion na meron sa utak mo, kayang alisin ni Lord at bigyan ka ng peace, ibig sabihin niya, handa ka sa Kanya. Amen? Sabi doon, spiritually ready kapag ikaw ay naka-align sa katotohanan.
And the word of the Lord is true. Amen? Totoo ang salita ng Panginoon. At buhay ito. Amen? So, kung nakasulat sa Biblia, the God is able, pero ikaw hindi ka naniniwala, ibig sabihin, hindi ka alignment sa sinasabi ng katotohanan ng Diyos. Amen? So I believe the message of the Lord tonight will really awaken us to be spiritually ready. Not just appearance ready, but spiritually ready. Amen? Praise the Lord. And I trust the Lord na talagang gagamitin niya ngayong gabi para i-deliver kung ano ba yung gusto niyang sabihin sa atin. Amen? So, lumako tayo sa main scripture natin ngayong gabi na matatagpuan sa Matthew 25, verse 1 to 13. Sabi po dito, at the time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamp and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 of them were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. So, parehas po, yung 10 virgins, parehas silang, they all look prepared. Bakit? They all have the lamp with them. But only 5 of them is truly ready. Amen? Yung nagdala ng extra oil. Amen? Kung ikaw, dala mo ngayon lang para lang. Kung ikaw, yung dala mo ngayon, yung Bible mo lang. Pero wala ka namang relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin niya, hindi ka spiritually ready. Amen? That's why our church, we promote relationship with the Lord, not the religion. Amen? That's why the church promotes relationship with the Lord, not the religion. Kasi yung religion natin, hindi naman yung makapag-save sa atin. Only our relationship with the Lord. Amen? Next, sabi po sa verse 5, Then the bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the city rang out, Here's the bridegroom. Come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, Give us some of your oil. Our lamps are going out. No, they replied. There may not be enough for both of us. And you, instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, Truly I tell you, I do not know you. Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Amen? Ito po yung katotohanan. Hindi po talaga natin alam kung kailan siya dadating. But si Lord, nagbibigay siya ng sign. Amen? Last year, ang watchword natin is year of His coming. At yung taon na to is year of our accountability. Sa ibang simbahan, ngayon pa lang sila nag-watchword ng year of His coming. Amen? So si Lord, pinapakita niya sa atin. It is all in front of us. Amen? Nasa harap na natin natin. Pero instead na manatili tayo sa Panginoon, instead na maging ready tayo sa Panginoon, mas pinipili pa natin umalis. Lahat tayo nasa journey ng buhay natin. Amen? Yung iba sa atin napapagod, yung iba sa atin napapanghinaan ng loob. Pero, alam mo po, isa sa technique ko, para hindi ako napapagod, sometimes ay lumot na ba? Sabi ko, uy, ang layo ko na, pipili pa ba ako? Amen? Before, I was sitting on the back. Pero ngayon, ang layo na ng narating mo. Dati part ka lang ng kids, pero ngayon ikaw na yung nag-lead. Amen? Dati nanonood ka lang sa mga practice, tinitrain ka pa lang, pero ngayon ikaw na yung kumakanta. Dati ikaw yung nakikinig, pero ngayon ikaw na yung nagsasalita. Ang layo na ng narating mo para tumigil ka. Amen? Napakalayo lang ng nilakbay mo. Huwag mong sayangin. Maging ready tayo para sa Lord.
Amen? And use those, yung mga bagay na yun na ang layo mo na pala, gamitin mo yun to strengthen yourself. Kasi tayo, ang kaaway po, isa sa taktik niya po is, bubulangin niya tayo na, uy, eto o, nakita ko ang daming obstacles, nakakapagod yan. Pero the moment that you realize na napakalayo mo na, lahat ng obstacles na yan mawawala. And all you could see is the finish line. Amen? All you could see is the prize, which is Jesus. The greatest reward that we could ever receive is having Jesus in our life. Amen? Forget all those money, forget all those certificates, all you need is God. Amen? Si Lord lang ang kailangan mo. Kapag naniwala ka at talagang tinanin mo sa utak mo na ang Lord lang ang kailangan mo, nasa iyo lahat. Amen? Hindi ka kulang, hindi ka magkukulang kahit kailan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, isa-isahin po natin siya para mas maintindihan pa natin. Ay, sabi ko kanina, this message will serve as our wake-up call. Amen? So, our first wake-up call tonight, sabi dito sa una, the virgins all had lamp, but not all had oil. They all look prepared, but not all of them is truly prepared. Amen? Sabi po sa Matthew 25 verse 1 to 4, patutusan ko isa-isayin natin siya. Explain po natin para maging ngayong gabi. Sabi dito, at the time the kingdom of heaven will be light, the virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 of them were wise. The foolish ones took their lamp but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamp. Sabi ko kanina, yung relationship lang natin ang mamapagsig sa atin. Because the oil, it represents our intimacy, our relationship with the Lord. Amen? Yun lang ang makakapag-sustain sa atin. All of us have the knowledge about the Lord. God is good, God is love, God is gracious, but we need the oil to keep it burning and alive. Amen? Yun lang para hindi yan sisindi kung wala ang oil. Hindi yan pagliliwanag kung wala ang oil. At yung liwanag, yan yung reason kung bakit lahat nakadiliman sa buhay mo nawawala. Amen? Si Lord ang kailangan mo para mawala lahat ng confusion sa buhay mo. Si Lord ang kailangan mo para mawala ang problema mo sa buhay mo. Kaya huwag kang aalis. Amen? Huwag kang matutulog. Huwag kang aantukin. Let us all be prepared for the Lord. Amen? Sabi ko po dito, yan, ulit-ulit ko rin masabi, not everyone who looks prepared are truly prepared. At ito po talaga yung pagtutuhanan. Pwede kabisado mo yung Bible from page 1 hanggang sa last. Pero, yung relationship mo, yung paniniwala mo, ganoon pa din. Konting tapik lang sa'yo ng problema, sumusuko ka na. Konting tapik lang sa'yo ng problema, hindi ka na agad naniniwala. Pwede kabisado mo nga, pero yung relationship mo naman sa Lord, hindi buo. Amen? Unahin po natin buuin yung relationship natin kay Lord. Kasi kung ang relationship mo kay Lord buo at matibay, hindi ka maniniwala o hindi ka madadala sa kasinungalingan ng kaaway. Amen? Kahit sabihin nila sa iyo na ang pangit mo, hindi ka maniniwala kasi naniniwala ka sa relationship mo sa Lord. Naniniwala ka sa Lord kasi sinabi niya na you are fearfully and wonderfully made. Amen? Kapag sinabi nila sa iyo pababa ka, hindi ka maniniwala kasi sabi ni Lord, lahat ng pinanganak niya, lahat ng born of God, di ba they are born to overcome, so hindi ka mababa. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Amen? Meron ka nga, ayun nga, alam mo ang Lord, kilala mo siya, pero dinay mo naman yung nakaya niyang gawin. Wala rin. Amen? You all have the knowledge about the Lord, but you do not
not believe that He is able, wala din. Amen? Praise the Lord. So, gisingin po natin yung sarili natin ngayong gabi. Amen? Let's all wake up tonight. I believe God is really preparing us already. Amen? Andiyan na yung mga signs, yung love ng bawat isa, nalalamig na. Andiyan na lahat ng mga sinabi na sa Bible, pero hindi pa sa atin. Imbes na lumapit, mas nag-enjoy pa. Sabi kasi nila, enjoy na natin habang meron pa. Pero hindi nila alam, yung enjoy na naranasan, nararamdaman natin ngayon, panandalian lang yan eh. Amen? Kasi kapag yung joy sa Lord ng galing, yan po talaga yung eternal. Amen? Si Lord lang ang makakapagbigay sa atin yan at hindi ang mundo. Amen? Next. Sabi po sa pangalawang wake-up call natin, the delay. Time reveals the difference. Sabi ko sa Matthew 25, verse 5, the bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Na-delay ng konti, natagalan ng dating. Pero, ang ginawa nila, pinantok sila at matulog. Question. Are you using the delay to gather oil or to get comfortable? Night is not the time to get ready. Amen? Night is the time to be ready. May pagkakaiba po yan. To get ready, ibig sabihin, hindi ka pa talaga handa. Kailangan mo pa mag-ipon, kailangan mo pa, di ba, ang dami mo pa kailangan gawin para maging handa ka. Pero to be ready, ibig sabihin, you all have the resources, ikaw na lang. Ang gagawin mo na lang maging watchful ka. Amen? So, sabi ko sa Bible na yung kaaway, alam mo po, ang gabi, napakaraming benefits po niyan sa atin. Sabi nila, andun daw yung power sa gabi. Pero ang kaaway, andun din kumikilos sa gabi. Amen? Sabi that the enemy come nung sila ay natutulog na. Amen? At sila ay nalakaw. Ang dami nawala sa kanila. So tayo, imagine mo kung tayo palaging tulog, ang dami nawawala sa amin. Imagine mo kung hindi ka ready, ang dami na palang nakuha sa iyo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So wag po tayong paantok-antok. Amen? There's a passage in the Bible na yung si Jesus po, inutusan niya yung mga disciple na magdasal. Kasi siya po ay aakyat din sa bundok para magdasal. Pero ang ginawa nila instead of praying, sila po ay natulog. Amen? Kapag sinabi ni Lord na magdasal ka na. Kapag sinabi ni Lord na mag-aral ka ng salita niya, mag-aral ka. Kapag alam mo yan, may conviction, yung kahit antok ka na, pagod ka na dahil galing ka sa trabaho. Pero ang Lord nag-i-speak sa'yo, uy, magdasal ka naman muna. Magdasal tayo. Amen? Hindi natin alam, pagbigat natin ng mata, hindi natin alam kung bumubukas pa ba natin yan. Amen? So, huwag natin nahayaan na matatapos ang buong araw na hindi man lang natin nakakausap ang Panginoon. Magpasalamat ka dahil natapos mo yung buong gabi at nakauwi ka at matutulog ka. Magpasalamat ka kasi nung break time nakakain ka. Magpasalamat ka kasi nung pumasok ka hindi ka late. Amen? Ang daming bagay na pwede mong ipagpasalamat sa Lord. Madami ka pwedeng sabihin sa Kanya, kaya nakakapagtaka. Nang yung iba, walang masabi. Amen? Yung tawag pa lang na humihinga ka, buhay ka, naimulan mo yung mata mo, isa na yun sa pwede mo ipagpasalamat sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Next. Sabi dito, delayed answers and prolonged season doesn't mean denial. They serve as a filter that expose true readiness. Minsan si Lord kasi hindi naman talaga siya delay. Amen, sa atin lang kasi may inahabol tayong oras, may inahabol tayong araw, may kalendaryo tayo. Pero sabi nga ng ating prophet na Sunday, di ba? Walang calendar sa Panginoon.
Kaya hindi siya delay. He's always on time. Amen? Minsan namin nagkakaganto, but God is using it to just expose kung sino ba talaga yung tunay na handa sa mundo. And I believe hindi naman yan para, para hindi sa atin na pagkinaantay ng loob. I believe God is also using this para ipakita sa atin na, ay, kailangan ko pala mag-prepare. Ay, kailangan ko pala maghanda. Hindi pa pala ako totoong ready. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. God is good. Mabuti talaga sa Lord. Amen? Next. Sabi po sa Matthew 24 verse 12, because of the increase of wickedness, the love of the most will grow cold. Isa po ito sa sign. Napadating na siya. Kaya, alam mo yun, minsan tayo sa simbahan, pag nakita natin, ay, konti na lang tayo. Parang kailangan mo natin maghanap ng iba yung mas malaki. Alam mo po, blessed tayo sa simbahan natin. Kasi sa ibang simbahan, hindi mo basta-basta makakausap ang mga leaders. Tayo, isang katok lang natin, ipag-pray na tayo. Amen? Blessed tayo sa simbahan natin. Kasi dito walang tinatago. Kung ano yung kailangan mo, sasabihin. Kahit masakit sa atin, sasabihin. Kasi kailangan natin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya stay with God. Huwag kang aalis dahil lang sa hindi mo gusto magsalita ng isang tao. Huwag kang aalis dahil lang hindi mo bet yung vibes ng isang tao. Huwag kang aalis kung hindi nasa na lahat sa'yo ng trabaho. Amen? Mas maging blessed ka kung nasa iyo lahat ng trabaho. Ibig sabihin, ang pagpapala ng Lord, ang dami din sa'yo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah! Next. Sabi ko sa Luke chapter 12 verse 40, you also must be ready because the Son of Man will come at any hour when you do not expect Him. Katulad na sinabi ko kanina. Amen? Hindi natin alam. Amen? Tako tayo sa pangatlo. Sabi po dito, the foolish, they realize too late. Ano po, ang isa sa pinaka-worst na feeling is yung, alam mo yun, yung regret. Magsisisi ka na lang sa huli. Sabi, totoo kayo, sabi nila na ang pagsisisi ka sa dulo. Amen? Sila na-realize nila, nasaraduhan na sila ng pinto. Ikaw, binigyan tayo ng grace ngayon ng Lord para mag-prepare. Amen? I just want to testify. Nung time na ako po ay nawala sa simbahan, sobrang blessed po ako sa ating prophet. Kasi, andyan siya lagi para i-remind, come back before it's too late. Come back before it's too late. And sobrang nakaka-bless kasi talagang si Lord, binigyan niya ako ng mercy, ng grace na para talaga bumalik. Kasi, alam mo yun, I believe si Lord ayaw niyang iparanas sa atin o maranasan natin yung, alam mo yung regret sa dulo. Amen? Ang layo natin mo, tumigil ka pa. Andun yung regret. Sayang, nasaratuhan ka ng pinto, sayang. Amen? Isang hakbang na lang mo. Pero sumarado na yung pinto, sayang. Amen? Ito po yung worst feeling talaga na mararanasan ng isang tao. Yung regret, wala na. Iiyak ka na lang. Maiisip ko na lang, sana pala ginawa ko ng mas maaga. Sana pala nagbago ako ng mas maaga. Sana pala mas lumapit ako ng mas maaga sa kanila. Sana pala nag-prepare ako. Amen? Sabi po dito, the foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Tsaka lang nila na-realize na paubos na yung oil nila. Amen? Nakapanghinayang. Pero I pray that this is not our portion in Jesus' name. Amen? Hindi tayo mauubusan ng oil. Hindi tayo mapagsasarahan ng pinto sa pangalan ng Jesus. Amen? Hindi masasayang yung mga nilakbay natin, yung pagpapagal natin. Amen? Next.
spiritual readiness cannot be shared or transferred. Hindi porke nag-serve yung nanay mo, okay ka na din. Hindi mo naman pwedeng, nung dumating ka sa mundo, mag-isa ka lang. Kaya, aalis ka din na mag-isa ka lang. Kaya yung salvation natin, we have to work it out alone too. Hindi porke, alam mo, hindi naman kayo VIP na may taga-serve para sa atin. Hindi tayo VIP. Kaya ikaw mismo kailangan mo magtrabaho. Kailangan mo kumilos. Hindi pwedeng damay-damay dito. Sabi nga sabi sa Ezekiel 18:20, the one who sin is the one who will die. The child will not share the guilt of the parent, nor will the parent share the guilt of the child. The righteousness of the righteousness will be credited to them, and the wickedness of the wicked will be charged against them. Hindi pwedeng siya yung nag-serve, pati ikaw ligtas na. Amen? Hindi pwedeng ikaw yung nagkasala, pero iba yung papapahamak. Hindi pwedeng yung katabi mo yung nagkasala, tapos ikaw yung mamamatay. Amen? Baka sabihin mo, asa na siya doon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sa school lang pwede ganito. Amen? Ang grade ng isa dahil groupings, grade ng lahat. Kailangan i-share. Di ba? Ikaw yung leader, hindi ko pikilos yung mga kagrupo mo, kailangan mo gawin lahat ng trabaho. Pero at the end, yung grade mo, grade pa din nila. Pero sa Lord, hindi ganun. Hindi pwede yung points mo, points na din. Hindi pwede yung lakbayin mo, lakbayin niya din. Hindi pwede yung reward mo, reward niya din. Amen, magkakaiba po tayo ng journey. Hindi tayo parehas. Hindi pwede i-share mo yung points mo doon sa kasama mo. Hindi dahil ikaw ang leader, lahat ng ka-member mo, ganoon din. Amen? May kanya-kanya po tayong responsibility. Hindi natin ang pwedeng ipasa. Ganon din ang salvation. Kanya-kanya tayo, hindi mo siya pwedeng ipasa. Hindi mo siya pwedeng i-share, hindi mo siya pwedeng i-transfer. Amen? Spiritual readiness cannot be shared or transferred. Sa'yo lang yan. Sabi nga sa Bible, di ba? God will reward you according to your deeds. Amen? Kung ano ginawa mo, ayun ang reward mo. Kapag hindi mo ginawa, may reward din. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Next. Sabi po sa Romans 14 verse 12, so then, each of us will give an account to ourselves to God. Amen? Isa-isa lang. This is our year of accountability. At sabi dito, mag-isa ka lang. Ikaw lang, yourself lang. Amen? Hindi pwede yung talata ng ng buhay mo, gano'n din sa kanila. Hindi pwede yung plan ng buhay mo, gano'n din yung plan ng buhay ng iba. Amen? Pagkakaiba't-iba tayo. Hindi pwede pala-parehas. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pang-apat, ito yung last. The separation. The door was shut. Sabi ko sa Matthew 25 verse 10 to 12, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with milk to the wedding banquet, and the door was shut. Later the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, truly I tell you, I do not know you. Alam mo, itong part na to, niremind ako na to sa isang Bible verse. Sabi din doon sa Matthew na hindi lahat ng tatawag ng Lord, Lord ay maliligtas at papasok sa kanya ng Panginoon. Ano ibig sabihin yan? Nabigay pa sila ng reason doon, di ba? Sabi niya, didn't we cast out demon for your name? Didn't we do this for you? Hindi ibig sabihin na nag-serve ka. Hindi ibig sabihin na music leader ka. Hindi dahil minister ka, save ka na. Hindi dahil marami nakakilala dahil sa'yo, save ka na. Amen? Ang tanong, when you were serving the Lord, ano yung nasa puso mo? Ano yung nasa utak mo? Are you doing it for the Lord or for yourself? Sabi diba sa Colossians, na sabi doon na gawin natin yung mga ginagawa natin for the Lord.
Whatever we do it for the Lord. Amen? Hindi para sa sarili nating kaligtasan, hindi para sa atin. Para kay Lord. Sino nagdahilan pa? Di ba nagpalayas kami ng demonyo para sa'yo? Eh di ba Lord, nag-serve naman ako. Lord, kumanta pa nga ako para sa'yo. Naglakad pa ako ng malayo. Para sa'yo, nag-evangelism naman ako. Pero bakit hindi ako makakapasok? Ang tanong, ginawa mo ba yan para kay Lord o para sa'yo? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Next. Ito po yung last verse natin. Sabi po sa Luke chapter 13 verse 24 to 25, make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, Sir, open the door for us, but he will answer, I do not know you or where you come from. Amen. Gawin natin lahat ng effort, lahat ng pagpapagal para makapasok tayo. Amen. Inumin mo na lahat ng kape na pwede mong inumin para lang hindi ka makatulog. Amen. Para lang maging handa kapag dumating siya. Amen. Let us all be prepared. Not just appearance, but spiritually prepared. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I believe the message of the Lord tonight talagang pumatok sa puso natin. Amen. Si Lord, isa lang naman ang gusto niya, makasama niya tayo. Bakit? Kasi we belong to the Lord. Amen. That's where we belong. Kaya si Lord, lahat na ng reminder ginawa niya na, lahat na ng signs binigay niya na, lahat na ng pwede makaturo, magturo sa atin para lang i-lead tayo sa tama. Binigay niya na. Amen. So, gawin din natin yung part natin kasi si Lord, ginawa niya na yung part niya. Matagal na panahon na. 2,000 years ago. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, let us pray. Heavenly Father, Lord, in the mighty name of Jesus, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa mensahe, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa, Lord. Lord, give us the grace, Panginoon, to be spiritually prepared, Panginoon, to be spiritually ready, Lord, sa pangalan ni Jesus, Lord. Lord, we honor your name. We bless you, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Praise the Lord.